hindi man mabasa. Primex yan guys eh. Primex Tower. Malapit na kami guys. Woo! Hi sir! Sir, andyan na si Sir Browner? Pulis po kami, hindi po kami sundalo. Ah, hindi sundalo pala, oo. Salamat sir na pulis. Kalimot man ko. Tinanong ko si Browner. Oh, Tama naman ang sagot niya, wala yung aso. kasi Sir Browner ang kailangan namin guys. Sabi niya, ay hindi namin kilala yung aso. Guys, ayan o. Ayan na po yung Primex Tower. Malapit na po kami sa ano. Gate 3. Hindi nyo kami pinumbelaw kung paano namin nalagisa ng bulok na kamatis. Dahil hindi nyo kami pinapansin. Uy, Ngayon nagtatampo. ang baluslos dahil sa bulok na kamatis. Ay, nagtatampo guys. Alam nyo guys, kung bakit siya nagtatampo. Dahil walang media na nagko-cover sa amin. May mga media man, pero hindi namin nakikita sa mga television, hindi pinapalabas. Oh my. Sinarado man. Yung ano natin? Home base. Nandito na kami sa gate 3 guys. Ano? Ha? Ako may paa doon. Oh, may tao pa. Ngayon sinisilip tayo. Doon siyang guard. Yay! Gising pa siguro si Browner. Walang ilaw kasi. Walang ilaw pa. May ilaw naman sila. Yung ilaw ng media. Ilaw na lang. Ayan, ayan, may ilaw na. May ilaw. O, dito tayo. Okay, sir. Pupunan namin. Ate yung plug na ka. Sabi ko nga, retired but not fired. Gen Z. Sir, ay Gen Z. Lalo na pag pinag-usapan para sa bayan. Wait lang sir, frame lang po, frame lang. Sir, frame lang. Sir, wait lang. Frame lang. Net 25, nasa na mic? Okay. Okay. Stand by sir. Rolling. Sige po sir, go ahead sir. Sir, bakit po natin ito ginagawa sir? Okay, magandang gabi sa ating lahat. Kaming dito ay binubuo ng United People's Initiative
itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, ganon. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagkandak ng isang political rally doon, protest rally doon sa Batasan. Tatlong araw, pangatlong gabi na ngayon. Dahil tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan sa Kongreso at sa Katutipag Balbuet, sa mga DBM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo ang nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito. So ito ngayon, nandito tayo dahil bukas magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit ka Maguinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Makikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa corruption na ito, matinding corruption. Pati mga sundalo, pati buong Pilipinas, buong Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siya sumama sa atin. Hikayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So idiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalang-hiya ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalang-hiya, hindi lang pagwawalang-hiya, paglapastangan, kundi pagtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya para may pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, diba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera na yun? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera na yun? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Mamayan. Kundi tayo ay hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ngayon, ito yung pinapahayag namin. Hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung buo talaga ng mamamayan. Sir, ilang araw pa kayo mag-i-stay? Ito, hindi pa kami, hindi pa kami, ang plano lang talaga namin ay 3 araw doon sa Batasan. So naging successful tayo doon sa Batasan. Ba? Dahil yung pressure natin doon, araw-araw kinakalampag natin sila doon. Nagkaroon ng palitan bigla ng speaker doon. Dahil nakita nila na seryoso ang mamamayan, seryoso ang panagutin sila. Kaya nagkaroon na ng palitan doon sa Kongreso, sa Kamara. Kaya dito tayo ngayon, nandito tayo, dilipat natin yung laban para kumpinsin na si General Bronner. Gampanan ng kanyang tungkulin. Halimbawa man sir, anong maging reaction ni General Bronner sir? Ano susunod yung plano sir? Hindi pa natin masasabi kung ngayon kasi nga i-analyze natin, evaluate natin may yan. Pero ganun nga ang tema ng aming uusapan bukas. Sana haharapin nyo kami, mga retired generals din, mga representative ng mga iba't ibang grupo. Walang politika dito, walang usapang politika dito. Sir, kundi ang kapakanan ng taong bayan. Sir, on your own opinion po, any comments lang po kung ano masasabi nyo ron sa pag-alis ni Romualdez at napalitan na nga po siya. At meron din nagsasabi kong resista na dapat magpatupad ng all departure order. Any comments po? Totoo yan, ano? Yung pagtanggal sa kanya, yung pagpalit sa kanya ng kung sino man yun, makambi man nila o hindi nangangahulugan nun na absuelto na siya. Meron pa rin siya pananagutan. Ba? Hindi lamang bilang pinuno ng Kamara, kundi personally na nakinabang siya sa kalukuhan ng kawalang yan. Kaya dapat panagutan niya yun. So September 21, sasama ba kayo sir? Rally? Okay, sa 21 kasi, ipa-finalize namin, ano? Hindi pa namin pina-finalize, pero ang nakikita naming sentimiento ng grupo namin ay maaaring hindi kami sasama doon. Bakit?
Ayun na, andun yung mga bayan black, mga komunista yun eh. Meron silang grupo doon sa EDSA, saka sa dito, sa Luneta. Ang mga bata tinuturuan na magsamagano ng mask, magdala ng bato sa bag. Ibig sabihin, handa silang magkaroon ng sakitan, ng violence. Ayaw namin yun. Kaya kanina, 3 araw, yung aming protesta doon sa Batasan, wala kaming permit. Pero binayagan kami 3 araw, 3 gabi doon. Dahil kami ay people sinisip, mapayapa. Kinakausap namin, nagpapaalam kami sa pulis kung pwede yung gawin ganito. Kanina nung umalis kami doon, pinagkakamayan namin sila. Pinagpasalamat kami sa kanila. Walang gumagawa ng gano'n, mga nagrarally. Linawin lang namin, sir, hanggang kailan kayo mag-stay po dito, sir? Ang tatapusin namin to. Hindi namin masasabi ngayon kung bukas o kailan. Basta tatapusin namin to. Okay, sir. Okay? Si Chairman Draco. Ako po ay sumasama dito at ibinabahagi o dinadagdag ang aking boses. Dahil ito na lang po nakikita ko hope ng ating bansa. Ang atin pong mga politiko namumuno, kalos na. Araw-araw mong hinihiya sa media, social media. Alam ng tao ang kanilang ginagawa pero hindi tumitigil sa kanilang pagnanakaw. We heard it sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinuro na silang lahat. Pero wala tayong makitang pagbabago. So we're here for change. Ang sinabi ng salig ng batas ng kapangyarihan ay nasa tao. Kaya iniimbitahan namin ang lahat ng Pilipino nagmamahal sa bayan. Wala nang political color, di bali ng anong partido mo. Basta kung ayaw mo ng korupsyon, gusto mo ng kaayusan at pagbabago, magsama-sama tayo dito manalangin. Sa Facebook, sa social media, makikita natin ang sentimento ng tao. Pero, until government sees you here, hindi mo makikinig. Aanihin pa ng ating mga anak ang ganitong klaseng sistema ng kahirapan. So, gawin na po natin ngayon. We already won in Batasan. Hindi kami ang nanalo sa Batasan. Pilipino ang nanalo sa Batasan. Ngayon po, naririto kami, tayo, nag-aambita ng mga Pilipino sa Camp Aguinaldo dahil ang salik ng batas ay nagbigay ng mandato sa kapulisan at sundalo na maging protektor ng Pilipino at Estado. Sa ganitong paraan o sa ganitong kalakaran na gobyerno na ang umaapi sa tao, nagnanakaw, nagpapahirap, ang dami palang pera ng Pilipinas napupunta lang sa korupsyon. Iprotektahan niyo po ang ating bansa laban sa mga abusadong namumunot. Baguhin talaga natin. Baguhin. Sir. Gusto niyo ba mapalitan ng gobyerno, sir? Gusto namin mapalitan ng sistema. Gusto namin malaman kung anong gusto ng tao. At this point, we know na ayaw namin to, na ayaw namin ng walang accountability, ng abuso, ng korupsyon. Gusto namin kaayusan, gusto namin kapangyarihan sa tao, trabaho. Ayaw na namin ng malakas na national government. Gusto natin mas malayang local government at mas malayang ekonomiya. Kung paano ho natin gagawin yon, yun po ang pag-usap-usapan natin dito. Kaya po tayo narito. But then, we have to do this peacefully and walang rebellion, walang violence. Kaya kami pupunta rito at naririto para manalangin sa Diyos. Dahil sa ginawa po nila, Diyos na po ang kanilang kalaban. Silang makapangyarihan, silang nasa pwesto, pero kami ay tayo, ang mga Pilipino, ay humihingi ng tulong sa Diyos at sa Pilipino na magsama-sama tayo, dahil kung magkakasama tayo, mananalo po tayo. Thank you, sir. Sasama muna tayo sa General Carlos Kita ito, isang retired na Army General. Retired. Maaring ang tanong nyo, bakit retired na kami, nandito pa? Alam namin na ilang taon na lang ay itatagal namin sa mundo. Pero hindi namin matiis na yung iiwanan namin dito, yung aming mga anak,
apo, although wala pa akong apo, no? Puro baon sa utang, no? At saka talamak ang korupsyon na hindi natin pwedeng ipamana sa ating mga anak at apo, no? Kaya kami nandito nila General Pokis, ni Colonel Mitran at iba pang mga retiradong officers at sundalo, no? Yun ang unang-una. Pangalawa, sobra-sobra na ang korupsyon at magnanakaw ng ating mga politiko. Sila pa mismo ang nangunguna, no? Pero mo kongreso na dapat tagagawa lang ng batas, pati yung paggastos, pagwaldas. Alam nyo ba na yung kanilang annual bill sa tubig, no? 1 bilyon kada taon mahigit. Tapos yung utang natin sa ngayon as of now sa buong Pilipinas is 17 trillion. And projected ito na maging 19 to 20 trillion by 2028. Ngayon, ang utang ng mga anak ninyo, nating lahat, pati yung ipapanganak pa lang is 150,000 pesos kada isang tao. So dapat ito, imbis na magwaldas sila, dapat magtipid at tulungan ang ating mabayan. Marami akong gusto sabihin, kaya lang maraming gustong magsalita pa dito. Meron lang akong ginawang dalawa. First day and second day. Yung isa may pagka-Ilocano yung dulo, kaasyan na kami, apo, maawa ka naman, apo, parang ganon. Yung isa naman, kilos kabataan, kilos Pilipino. So ini-encourage ko yung mga makabayan dito, yung minamahal nating, yung nagmamahal pa rin sa ating Pilipinas, na sumali kayo. Peaceful po ito, hindi po kami yung magulo, dahil galing po kami sa militar. Ayaw po namin ng gulo. Yun ang unang-unang ayaw namin, dahil alam namin pag magulo may mga namamatay, may nasusugatan, and ayaw namin yon. Kaya gaya ng sinabi ni Chairman Greco, importante ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo ay magdadasal sa bawat activity natin, at magdadasal din tayo sa pagtatapos ng ating activity. Maraming salamat. Si Colonel Mitran. Okay, medyo mababa ako Si Colonel Jun Mitran ay retired din na Army. Dati siya ang commander ng Special Forces sa Army. At Ranger. Ranger din, Ranger. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Armed Forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang vloggers! Mabuhay! Oops, sandali lang. Tinitingnan ko ito eh. Net 25. Kumpleto sila. News TV5, TV7, ABS-CBN. May warning ako ito eh, kahapon. Ang hindi pagpapakita ng mainstream media ay mananakot sila sa taong bayan. Kinakailangan ilitaw ang katotohanan ang nangyayari sa ating bansa. Wala tayong dapat kilingan. Kayong mga mainstream media, ay kasama na pala ako sa social media, ay dapat lahat ng impormasyon, lalong-lalo na ang nakawan, dapat malaman ng Pilipino na ginagago, tinatarantado tayo. Ako, kami, mga general na nag-retard, nagpakahirap kami sa kabundukan, hinahanap namin ang kalaban ng tunay na kalaban ng taong bayan. Wala pala sa bundok. Nandito pala sa syudad, nasa Kongreso, inubos nila ang kaban ng bayan. Hindi lang milyon, bilyon-bilyon ng pesos pa, trilyon pang pesos. Mga tarantado kayo. Ha? Binubuhis ko ang buhay ko para lang sa pagbabago ng sistema ng ating demokrasyang gobyernong Pilipinas. Binuhis namin ang aming buhay, mga sundalo, para sa aming inang bayan. Pero paano yung mga politician,
ginagago tayo, tinatarantado tayo. Ang akala nila, ang mga Pilipino, mga tanga, mga bobo. Hindi nila alam, masakit sa aming damdamin. Lalo na ako sundalo, nagpapatrolya kami sa kabundukan. Nakikita namin ng ating mga kababayan, ang pagkain nila, isang saging at asin, dinuduldul lang nila para lang makasurvive isang araw. Pero kung mga anak ng politician, pag nag-order sa restaurant, 175,000, isang kainan lang, nagagawang pa sa bayaran. Hindi ba katarantaduhan yan? Ha? Hindi ba katarantaduhan yan? 20,000. Ha? Nagagawan pa, mayroon pa nga 700,000 plus. Ha? 759, no, correction, kinurik ako. 759,000 sa isang kainan lang. Di ba? Mali. Mali. Ha? Barya lang sa kanila yon. Sabi pa nga, ay barya lang. Dako. Kaya mga kababayan, hinihiling ko sa GMA7, ABS-CBN, Net 25. hindi ko mabasa eh. Hindi, ang nababasa ko lang GMA7 at saka ABS-CBN. Okay, hindi ko lang mga sir. Magbibisita kami sa inyong opisina, GMA7 and ABS-CBN. Sana maging tunay kayong Pilipino. Tunay kayong Pilipino. Isang palakpak mo na mga kaibigan. Yes, isang kulay lang tayo. Kayo isang kulay lang tayo. Bakit kayo kumakampi sa magnanakaw? Ha? Alam nyo, yung September 21, ha? Pinag-aralan ko lahat yun. Marami nag-invite sa akin. Dito ka na sa 21. 3 grupo ang nag-invite sa akin sa September 21. Pinag-aralan ko doon. Yung karamihan doon ay pro-corruption. Ha? Pro-corruption doon. May mga kabaro pa nga ako doon eh. Pro-corruption. Bakit ko nasabi pro-corruption? Pro-bongbong sila eh. Pabor sila sa nakaw. Sabi ko, sir, hindi nyo ba nakikita ang mga nangyayari sa ating bansa? Hindi nyo ba narinig sa mainstream media o sa mga vlogger? Hindi ba nyo nakikita, nababasa? Buksan nyo, sir, ang mata ninyo. Bibig nyo. Tinga. At tainga. Wala. Pagsaradong utak, kahit anong gawin mo. Kaya hindi ako sasama sa September 21. Kasi hindi naaabot sa 21 ito. Ang laban na ito. Buwis buhay natin gagawin, di ba? Tama, hindi? Buhay tayo, di ba? Tama. Ibigay natin para sa bayan. Tama. So mga kaibigan, nasabi ko naman ang katotohanan, ang Net 25, News 5, GMA7, ABS-CBN, yung ANTV hinahanap ko. Kasi minsan nag-cover sa akin yung ANTV, wala, no? Baka nakakuha na. Baka na traffic or na flood control. Ano? What I mean? Nabaha! Oh, nabaha. Kaya hindi nakarating. So sorry na, kaya hindi nakarating. Ano? So mga kababayan ko, ipinaparating ko sa lahat ng ating kababayang Pilipino, pinapalangin ko sa ating Panginoon na sana maliwanag ng kanilang kaisipan na sila ay dadayo dito sa ating bukas. Pasilang tayo para makita nila ang katotohanan nangyari. Kaming grupo na pinamunuan ni General Puques, ini-invite namin ang ating Pangulong Marcos, ang ating Vice President at lahat ng politician, lalo na si Senador Risa Hontiveros na aking kaibigan pa noon nung ako'y nakipagbakbakan sa mga kaibigan niya. Lagi niya ako tinatawagan, Major Mitran, bakit yung mga tao dito natatakot? Sabi ko sa kanya, ma'am, baka may kasalanan. Wala, mga babae dito. Eh ma'am, sabi ko sa sundalo ko, sa Bulacan ko, tinutukoy ba, ma'am, yung mga sundalo ko, pinapunta ko lang sa barangay. Ang sabihin nyo lang dahil doon, mga kababayan ko, narito ang inyong sundalo upang pangalagaan kayo. Tingnan ninyo kung ano ang may tutulong namin, tutulungan namin kayo. Then kung ano ang may tulong nyo sa amin, tulungan nyo rin kami. So yun lang ang pinahayag ko. Walang nakakatakot doon, di ba ma'am? Ang sagot nyo sa akin, pwede bang invite kita sa Congress? Ay okay ma'am yan, idol kita, punta tayo ng Congress.
Sir, pero ma'am, sabi ko, may protocol kami, kailangan ipaalam mo sa commander. Ano ba? After 30 minutes, tinawagan ako. Oy, segundo! Sabi sa akin, segundo! Medyo minor ka lang. minor sa trabaho. Kasi alam mo yung trabaho ng sundalo, di ba? So, yun lang muna ang gusto kong panawagan sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng aking mga kabarkada, kaibigan, dati kong kasama sa sundalo, na retirado, at saka active. Ay, hindi pala active. Mali. Retired. Mga retired. Ano? Mga retired na kasama ko sundalo at kasama ko naging ang mga pulis na naging estudyante ko. Ang iba ay nag-general na naging estudyante ko. Ini-invite ko, pero yung retired lang. Hindi active kasi masama, bawal sa kanila. Pero kung ang boss nila nag-decision, hindi na bawal. So, dapat mag-decide si General Browner at saka si General Alsaltis ba? Okay. Nartates. Dapat mag-decide sila kung ano, sabayan ba sila para sa sambayan ng Pilipino. So yun lang po, gusto ko iparating sa lahat ng Pilipino na nakikinig ngayon. Bukas, magkita-kita tayo dito. Anumang oras, darating kayo dito. Kaharap ninyo ako. Dahil dito ako matutulog. Hoy, kasama ko naman yung sundalo dyan. Baka sundalo ko pa dati. Okay, salamat po. Napababa ang tambang. Ayan, magsalita naman din po ang kababaihan. Ako po si Astra Pimentel. Nais kong iparating sa lahat ng mga magulang sa ating bansa. Huwag nating payagan ang ating mga kabataan ay mag-isip na ninonormalize natin ang korupsyon. Diba? Nandito yung ano natin, red crocodile bag. Kasi alam niyo ba kung nagtagumpay na ba tayo sa paglabas ni Martin Romualdez? Hindi pa po. Kasi unang-una, ang ipinalit nila ay isang crocodile. Yes. Nakita niyo naman po that it is a product of a dynastic family pa rin ang pumalit. Kumbaga, nagpalit lamang ng ulo. Pero sabi ko nga, hindi nagpalit ng ulo. Parang nagkaroon pa ng dalawang ulo. Ang Kongreso ngayon, at ito ay two-headed monster. Hindi natin papayagan ito. Is there really true election that happened in Congress today? Ay kanina. Kasi yesterday na pala. Alam nyo, hindi po nagkaroon ng tunay na eleksyon dahil ang kanilang tinilaga na bagong speaker ay mula lang din sa rekomendasyon ng previous speaker at sinang-ayunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako ay may panawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo ang iyong sinasabi na gusto mong supilin ang korupsyon at even itong tungkol sa flood control, I challenge you to release an order, whole departure order for all the congressmen, the senators, and all others that has been involved in the flood control anomaly. Hindi lamang whole departure order, mag-issue ka ng order to freeze all their assets. Ang bangko nila, ang lahat ng mga asset nila na nandito sa Pilipinas, mag-order ka na i-freeze mo para hindi nila mailabas sa bansa at magamit pa ito para sa kanilang personal na mga pakay. Cronyism must not have a place in a society that is the Philippines. Nais kong panawagan sa ating mga kabataan, tumayo tayo. Huwag tayong sumama doon sa mga grupo na nag-i-encourage sa atin na magtakip tayo ng ating mukha at magdala ng mga bato dahil we are a peace-loving people and we are a God-loving people. Ang gusto natin, tunay na pagbabago at